sa pagkakataon na patuloy na ipinagkakaloob sa atin para mapaglingkuran siya. Dalangin ko po na bawat isa sa inyo ay nasa pag-iingat ng kamay ng Diyos at malayo sa anumang uri ng kapahamakan. Akin pong isinasuggest sa inyo na patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos, lalo na ngayong umaga. Baka sakali, kapatid, na ang pag-uusapan natin ngayon ay solusyon pala sa iyong problemang pinagdadaanan. Sa kasalukuyan, katatapos lamang ng drama sa Amerika, yung politika sa kanila na naging medyo magulo nitong at di umano ay nagkaroon ng dayaan at ito ay nagdulot ng konting problema sa kanila at bumaba sa pwesto si President Donald at umupo naman bilang presidente ng kanilang bansa ng Amerika si President Joe Biden. Medyo hindi maganda yung sitwasyon kasi yung traditional na yung kanilang pangulo na bumababa ay magkukonsid bilang katunayan na siya'y natalo, hindi nangyari at hindi rin siya nakadalo sa kanilang inauguration ng bagong presidente. Hindi tapos ang kwento, kundi bagkus ay nagpapatuloy pa nga kasi ilang araw pa lang na nauupo sa pwesto bilang Pangulo si President Joe Biden, may nagsampa kaagad ng impeachment sa Congress ng Amerika at malalaman natin kung ito'y didinggin, kung i-impeach talaga si President Joe Biden. Tuloy-tuloy po, mukhang hindi matatapos yung kanilang problemang kaharap ngayon sa politika. Sa atin namang bansa, hindi pa rin matapos-tapos ang problema sa pandemic. Actually, yan ay problema ng buong mundo. At sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa noong mga nakakaraan, may mga pangulo na nagsabing dumating lamang yung vaccine ay tapos na ang problema, wala na. So dumating naman po yung vaccine at itinurok doon sa mga mamamayan at hindi maganda ang naging resulta, lalo na sa Europa, sa Norway yata yun, 32 ang namatay ayon sa balita pagbukas ko kaninang madaling araw. Bagamat ang mga namatay na na-injection na yung mga senior citizen, talaga namang may mga sakit na sila at mahihina na. Baka hindi kinaya yung vaccine. Dahil doon ay naging usap-usapan, trending, ika nga, sa buong mundo yung pagkamatay dahil sa vaccine. Hindi naman lahat ay masama hindi naman lahat ay hindi maganda ang naging resulta kasi may mga nagpa-vaccine din naman na okay naman sila. Kaya lamang hindi pa rin normal yung kanilang kalagayan kasi nagpe-face mask pa rin, nagpe-face shield, social distancing at nag-aalcohol pa rin ang marami sa kanila. Sa Pilipinas ay nagpaturok na ng vaccine ang Presidential Security Group ng ating Pangulo. Okay naman sila, wala naman tayong nakikita problema bagamat sila ay naka-face mask pa rin. Kailan ba ito matatapos? At sino ba ang may kagagawan ng mga bagay na ito? Mga kapatid, huwag sanang mapagkamalan ng marami
kagaya ng naririnig lagi ng marami sa ilang mga mangangaral ng mga relihiyon at simbahan, na ito daw mga bagay na nagaganap na ito ay kagagawa ng Diyos. Lalo pa at sa Mindanao ay lumindol ng 7.1 in magnitude nitong nakaraang araw. Kagabi lang yata yun o nung isang gabi. Salamat sa Diyos at wala namang gaanong pinsala. Bagamat napakalakas nung 7.1, ito'y malalim daw ang pinanggalingan, sabi ng PhilBox. Hindi pa tayo nakakabangon sa pandemic, dumating ang bagyong Ulysses, yumanig, bumagsak ang helicopter, at kung ano-ano pa. May mga bansang pumuputok ang kanilang mga bulkan, patuloy na nangyayari ang disaster, ang kaguluhan. Kailan matatapos ang lahat ng ito? Isang bagay ang gusto kong siguraduhin sa inyo. Hindi ito kagagawan ng Diyos. Ito'y kagagawan ng mga tao. Maaaring ang pinagdadaanan mo ngayon, nakahirapan ay hindi dahil sa iyong kagagawan, pero malamang kagagawan yan ng ibang tao. Madaming nagaganap sa daigdig na ito mula pa noon, kung bakit minamalas, kung bakit naghihirap, kung bakit napapahamak, kagagawan po ng tao. Ang kabiguan, ang matinding kalungkutan, yung frustration, kadalasan ay bunga ng maling kalkulasyon sa buhay. Ang malungkot, ang sinisisi, ay ang Diyos, kung hindi man lahat, ano po. Mga pangyayaring resulta ng kanyang mga misjudgment, miscalculation, tapos isisisi sa Diyos. Hindi gagawin ng Diyos na ikaw ay parusahan at malasin sa panahong ito. Gusto kong linawin sa inyong lahat ito. Inihandog ba ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay doon sa krus para ikaw ay sumpain at pahirapan? Hindi ba't ang sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ibinigay ng Diyos ang Panginoong Hesus sa sanlibutan upang sampalatayanan siya ng sanlibutan. Kung siya'y sasampalatayanan ng mga tao sa sanlibutan ito, ang tao ay hindi na mapapahamak, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos ibigay ng Diyos ang pagpapala, 2,000 taon na ang nakakaraan. Susumpain ba niya ang daigdig na ito? Lahat ng mga kaganapang nagaganap sa kasalukuyan, halos lahat, kung hindi man lahat, halos lahat, ito'y kagagawan ng tao. Bunga ng kanyang kasakiman, bunga ng kanyang sagad-sagarang pagiging makalaman. Yung kalapastanganan sa Diyos, yung pagbaliwala sa salita ng Diyos, yung pagmamataas at pagmamarunong. Tao ang gumagawa niyan, hindi ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang inaani. Pag ikaw ay tamad, maghihirap ka talaga. Kapag ikaw ay mapanlamang, mapapahamak ka talaga. Kapag isinagad mo ang bisyo, ang iyong bisyo, sisirain mo ang iyong katawan, ang iyong kinabukasan. Kapag ikaw ay nanloko, makukulong ka. Kapag ikaw ay nang-abuso ng iyong kapwa, mapapahamak ka. Tao ang may kagagawan niyan, hindi Diyos. Nakatingin ang Diyos buhat sa langit at pinagmamasdan niya ang mga tao.
Tinitingnan niya kung sino ang mga taong naniniwala at sumusunod sa Kanya. Nakakalungkot na lahat ng suliraning ito na nagaganap, ang kadalasan, ang sinasabi ng mga pinuno ng relihiyon, hinatulan na ng Diyos ang sanlibutan. Ito ang dahilan, ito ang resulta ng kakulangan ng pagkaalam sa salita ng Diyos. Mas naniniwala ang maraming tao sa haka-haka, sa information na galing sa iba. At yung iba walang Diyos. Ginagawa nila ang anumang gusto nilang gawin. Kahit na alam nilang makakapinsala ito sa kanilang kapwa-tao, ito'y kanilang ginagawa. May mga bansang gumagawa ng ganyan. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang bansa. Yung mga digmaan, yung mga kaguluhan, kagagawan yan ng tao. Hindi yan kagagawa ng Diyos. Nakita nyo yung mga bansang nag-aagawan sa mga boundaries. Hindi yan kagagawa ng Diyos. Kagagawan yan ng tao. Yung kaguluhang nagaganap sa politika sa mga bansa, kung hindi man lahat ng bansa, sa mga bansa, kagagawan yan ng tao. Yung graft and corruption sa pamahalaan, kagagawan yan ng tao. Yung mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi yan kagagawan ng Diyos. Kagagawan yan ng tao. At nabibigla ang mga tao sa mga nagaganap na ito. Bakit ka nabibigla? Dahil hindi natin inaasahan na may mga ganitong kasamang mangyayari sa mga panahon ito. Pero kung ikaw ay mananampalataya, nabasa mo na ito. Mabigla kapag ka nangyari talaga. Pero alam nating talagang mangyayari itong mga bagay na ito. Uulitin ko. Halos lahat ng mga hindi magagandang bagay na nagaganap sa daigdig na ito, kagagawan ng tao. Ang pandemic na ito ay kagagawan ng tao. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo, ito ay kagagawan ng tao. Ang kahirapan na dinaranas ng maraming mamamayan ng bansang ito ay kagagawan ng tao. Maaaring hindi matanggap ng iba, pero yun ang totoo. Yun talaga ang nangyayari. Ang matinding pag-uusig na nararanasan ng church ng mga follower ng ating Panginoong Hesus, ito'y kagagawa ng mundong ito. Ang Panginoong Hesus mismo, nung siya'y magkatawang tao, pagkapanganak na pagkapanganak pa lamang niya, pinagtangkaan na siyang patayin ni Herodes, ni Haring Herodes. At hindi yun doon natapos, nagpatuloy ito hanggang siya'y ipako doon sa krus, hanggang sa siya'y mamatay at siya'y nabuhay na maguli. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng mundong ito, ng mga tao sa sanlibutang ito, ang pag-uusig doon sa kanyang mga alagad at sa mga follower ni Kristo. Halos lahat ng alagad ay pinatay. Kung hindi man silang lahat, halos lahat sila'y pinatay, pinahirapan dahil sa pagsunod kay Kristo. Itong mga taong ito, mula sa Panginoon hanggang sa mga alagad ng Panginoong Hesus, itong mga taong ito'y ipinangangaral ang mabuting balita, nagpapagaling ng mga may sakit, at gumagawa ng mga himala. Nakakapagtakang yun yung kanilang ginawa. Pinapatay sila. Kagagawan iyan ng tao. Patuloy po yan. Nagtiis ang church ng Panginoong Hesus. Nagtiis ito mula pa noong panahon ng mga apostol hanggang sa oras na ito, tuloy-tuloy na pinahihirapan ng mga tao sa sanlibutang ito ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Gusto kong makita ninyo ito. Ang church
o ang mga follower ni Kristo'y patuloy sumusunod sa Panginoong Hesus. Patuloy na ginagawa ng mga tagasunod ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Ipinapangaral nila ang mabuting balita. Hinihikayat nilang ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos, sapagkat tatapusin ng Diyos ang lahat ng bagay sa lupang ito. Hahatulan ng Diyos ang mga tao. Inihingi ng Diyos na magsisi ang lahat ng tao at magbalik loob sa Kanya. Ang ginawa ng tao, nagtayo ng relihiyon. Binaliwala ang panawagan ng Diyos. Pinapatay, pinahihirapan, pinuusig, pinagtatawanan, sinisiraan ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Pinabayaan na ba ng Diyos ang kanyang church? Hindi po. At sa aking paningin, hindi po ako prophet, sa aking paningin, ito lamang yung aking pakiramdam. Itong taon na ito'y taon para sa church. Ito ang panahong ang bawat mananampalataya ay dapat magpakalapit-lapit lalo sa Panginoong Hesus. Mayroong malaking bagay na gagawin ang Diyos sa church. Ang Diyos mismo, dahil sa matinding pag-uusig na pinagdadaanan at pagdadaanan pa ng church, sa matinding hirap na ito, nakatuon ngayon ang atensyon ng Diyos sa church, sa mga follower ng Panginoong Hesus. Ngayong panahong ito, mararanasan ng church ang kakaibang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Yung pabor na naranasan mo nung mga nakaraang araw, nakaraang mga taon, ay higit ngayong panahong ito. Makakatanggap ang maraming mga mananampalataya ng mga pangkaraniwang tulong mula sa Diyos. Hindi ito basta makakaranas ang church ng pabor mula sa Diyos. Magugulat na lang kayo. Matutuwa kayo. Habang ang daigdig na ito naman ay patuloy na makakaranas ng matinding takot dahil sa maraming disaster, maraming problemang mangyayari, may mga malalaking kaguluhang magaganap sa daigdig na ito, may mga panibagong karamdamang mararanasan ang mga tao sa daigdig na ito na ikagugulat nila. Magiging marindi ang pagkatakot ng maraming tao sa daigdig na ito, habang ang church naman ay inaayos ng Panginoong Hesukristo at inihahanda sa malaking event na gagawain niya sa mga mananampalataya. Kaya hinihingi ng Diyos ngayong taon na ito, particular ngayong 2021, kung kayo ay mayroong mga kasalanan pang nagagawa. Ang tinutukoy ko dito ay church, hindi yung mga unbeliever. Given na po yun eh. Kung sila man ay may mga kasalanang ginagawa, ganun po talaga ang mga unbeliever. Pero kung ikaw ay member ng church, kung ikaw ay follower ng Panginoong Yesus, na ikaw ay nahulog, nagkamali, nagkasala sa Diyos, ito ang panahon para ayusin mo ang iyong sarili. Ito yung panahon na kailangan mong magpakalapit-lapit sa Diyos. Araw at gabi. Buksan mo ang iyong Biblia, basahin mo ito, at maraming kapahayagan ang Diyos na ibibigay sa iyo na ikagagalak mo. Ito ang pagkakataon ng bawat mananampalataya na magbalik loob kay Kristo, ayusin ang relasyon sa Diyos at bumalik sa unang pag-ibig.
kahit yung mga aktibo sa kanilang mga ministeryo, na halos ibinuhos na nila ang kanilang buong panahon sa mga pangangaral ng mabuting balita, sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa pagpapalakas ng loob ng mga unbeliever na napapahamak, hinihikayat ka ng Panginoong Hesus. Magbigay ka ng mas malalim, mas matiim, mas malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya dahil may gagawin siya sa Kanyang mga follower ngayong taon na ito. Samantala, ang unbeliever, yan ay magpapatuloy sa kanyang kasamaan. Bukas ang church, bukas pa rin para sa kanila ang church ng Panginoong Hesus para sila'y makapagbalik loob. Tuloy pa rin ang pangangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Patuloy na pinaiiral ng Diyos ang kasaganaan ng kanyang biyaya. Kaya lamang, patuloy nalalantad ngayon ang bunga ng kanilang kasamaan, ang bunga ng kanilang mga ginawang mga mali, mga hindi sinasadya at sinasadyang pagkakamali. Magpapatuloy ito at ito'y magre-resulta ng iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng kaguluhan, kapahamakan sa kanila. Ang sabi sa Biblia ay yayanigin. Magpapatuloy yung pagyanig na magaganap sa daigdig na ito. Hanggang sa dumating ang isang araw na ang Diyos mismo ang yayanig sa daigdig na ito. Ang sabi niya dito sa kanyang salita, dito sa Hebrews chapter 12 verses 26 to 27, kung kayo po ay may mga Biblia, samahan po ninyo ako sa Hebrews chapter 12 verses 26 to 27. And his voice shook the earth then, but now he has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. This expression, yet once more, denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. May mga pagyanig pong nagaganap na sa kasalukuyan, pero hindi po yan kagagawan ng Diyos. May gagawin ang Diyos at ito'y sa mga mananampalataya. Yayanigin ang kanilang mga pananampalataya upang malantad ang kanilang tunay na pananampalataya. Kung sila'y mananampalataya ni Kristo, kung ikaw ay talagang sumasampalataya kay Kristo, hindi mo mararanasan na ikaw ay mayanig. Bagkus ang bawat pagsubok na dadaan sa buhay mo ay lalong magpapatibay ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Magpakalapit-lapit, lalo na ngayong panahon ito, ang mga follower ng Panginoong Hesus, dahil ang Panginoong Hesus ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Nakakatakot ang mga pangyayaring nagaganap. Marami pang mabibigat na bagay na magaganap sa hinaharap. Mayayanig, matatakot ang maraming tao. Ngunit ikaw, na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, lakasan mo ang iyong loob dahil magpapatuloy ang pagyanig
malalantad ang iyong pananampalataya. Ipakita mo sa Diyos na ikaw ay Kanya. Sa kalagayang ito, nasusubok ang ating kakayanang magtiwala sa Diyos. Marami ang tumalikod dahil dyan sa pandemic. Ang ilan, inabandon nila ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paglilingkod dahil sa pandemic. Ano pa ba ang mga susunod? May mga magaganda pa namang mangyayari. Marami pa naman. Kaya lamang, mas marami ang hindi magagandang mangyayari sa mga dadating na araw, sa mga dadating na panahon. Sapagkat unti-unting sumasagad ang kasamaan ng tao. Unti-unting nagiging lalo pa siyang masama kaysa nung dati. Magpapatuloy ang pagtatalo-talo ng mga tao sa politika, pamamahala sa mga pamahalaan, pag-aagawan ng mga teritoryo, kaguluhan dito, kaguluhan doon. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, wala ka nang dapat ipagtaka. Ang mga kaguluhang nangyayari ay resulta ng pagbaliwala ng mga tao sa Panginoong Hesukristo. Hanggat ang tao tinatanggihan ang Panginoong Hesus, patuloy na mamamayagpag ang mga kasinungalingan sa daigdig na ito. Patuloy na manglalamang ang mga sakim. Patuloy na magnanakaw ang mga magnanakaw. Patuloy na mahuhumaling sa laman ang mga makalaman. Patuloy na naiiral ang kaguluhan. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi ang Diyos ang may gustong mangyari ang mga bagay na yan. Yan ay resulta ng mga maling desisyon, mga maling kalkulasyon ng mga tao na iniisip nila na sila'y tama, na sila'y marunong, na sila'y magaling. Malalaman ang kanilang kagalingan sa resulta ng kanilang mga ginawa. Tsaka nila malalamang mali ang kanilang ginagawa. Sa mga mananampalataya naman, ikampante ninyo ang inyong loob. Dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. Hindi kanya itinalaga para sumpain. Kaya nga si Jesus ay naghandog ng kanyang buhay doon sa krus upang bayaran ang kasalanan mo. Yun yung pinaniwalaan mo. Hindi ka tinawag ng Diyos para pahirapan. May mga paghihirap ka, may mga pagsubok ang dadaanan sa lupang ito. Yan ay kagagawan ng tao. Kagagawan ng mga ayaw sumampalataya kay Kristo. Laban kay Kristo ang mga paghihirap na dinaranas ng mga mananampalataya. Pero ang mga kahirapan na iyan na pagdadaanan mo ay hindi kasing bigat ng kahirapang pagdadaanan ng mga taong ayaw kay Kristo. Inihahanda ng Panginoong Hesus ang kanyang church ngayong panahon ito. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa Hebreo chapter 12, verse 25, huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ng lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Pag inyong tiningnang mabuti, nagmula ito doon sa hindi pakikinig sa Diyos na nagsasalita sa kanila. Ayaw makinig sa Diyos.
ayaw pakinggan ang Diyos. Hindi tayo expert. Hindi tayo expert sa buhay na ito. Hindi tayo expert. Kung ikaw ay ngayon lang nag-asawa, hindi ka pa sanay sa buhay may asawa. Kung ikaw ay ngayon lamang nagkaanak, hindi ka pa sanay papaano magkaroon ng anak. Kung ikaw ay ngayon lamang nagkaapo, hindi ka pa sanay sa pagkakaroon ng apo. Ngayon ka pa lamang mag-uumpisa para sanayin ang iyong sarili. Hindi tayo expert sa buhay na ito. Pwedeng tayo'y magkamali sa bawat desisyon, bawat hakbang, bawat diskarte na ating gagawin. Kung ikaw ay mananampalataya, nandyan ang Diyos para gabayan ka. Basahin mo ang salita ng Diyos at aakayin ka niyan para sa maayos na buhay. Kahit mangyari ang mga mabibigat na pagsubok na dumadaan sa daigdig na ito, hindi ka matatakot kasi alam mong talagang yan ay mangyayari at ikaw bilang mananampalataya, alam ng Diyos ang gagawin niya para iligtas ka. Hindi ka nakatalaga para magdusa. Nakatalaga ka para sa pagpapala ng iyong Diyos, ng ating Diyos. Ang daigdig na ito'y nakatalaga na sa paghatol ng Diyos sa dadating na mga araw. Hinihintay lamang ng Diyos na baka sakaling magsisi pa ang marami, magbalik loob sa Kanya, makaligtas sila sa kapahamakang dadating sa daigdig na ito. Uulitin ko, sa oras na ito, ang mga kapahamakang nangyayari sa daigdig, hindi kagagawa ng Diyos. Yan ay kagagawan ng tao. Ang mga mananampalataya ay hinihikayat ng Diyos. Magpakalapit-lapit na kayo ngayon. Magpakalapit-lapit na tayo ngayon. Kung may tamang panahon para maging malapit na malapit ang pakikipag-ugnay sa Panginoong Hesus, ito'y ngayon. Hinihintay ka ng Panginoong Hesus na iayos mo ang iyong sarili, magpakalapit-lapit sa Kanya, mag-enjoy ng gusto sa Kanyang presensya, sapagkat maraming magaganap sa daigdig na ito. Maaari mo itong ikagulat, pero huwag mong ikatatakot. Kapag nakikita niyong nangyayari ang mga hindi magagandang bagay sa daigdig, huwag ka nang mag-expect ng kung ano-ano. Huwag mo na siyang pagmasdan. Huwag mo na siyang i-evaluate pa. Talaga kasing magaganap yan. Kapag nakikita mong nangyayari ang mga bagay na yan, hanapin mo ang Diyos. Magpakalapit-lapit ka sa Diyos. Manalangin ka sa Panginoon. Sambahin mo ang Diyos dahil hindi ka nakatalaga sa pagkawasak, nakatalaga ka sa pagkaligtas. Hinihintay ka ng Panginoon. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hinihikayat kita. Magbalik loob ka sa Panginoon. Ayusin mo ang relasyon mo sa Kanya. Magpakalapit-lapit ka sa Kanya. Naghihintay siya sa iyo ngayon. Sumunod ka sa panalangin. Iyuko mo ang iyong ulo. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sabihin mo'y, Panginoong Hesus, kahabagan mo po ako. Nais ko po na maging malapit sa iyo. Ayaw ko pong makasama sa kapahamakang sasapitin ng sanlibutang ito. Wala akong ibang gusto, Panginoong Hesus, kundi ikaw. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus, sa lahat ng aking mga kasalanan, pagpapabaya, pagkukulang. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. Minsan pa,
Puspusin mo ako ng iyong Espiritong Banal. Ibig kong makasama araw-araw ang iyong presensya. Salamat po, Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po at patuloy po tayo sa Panginoon. Patuloy ko po kayong hinihikayat na magpatuloy, mag-enjoy sa presensya. Huwag kakalimutan ang mga pagkakatipon, ang mga pagsamba sa Panginoong Hesus. Ito ang panahon para siya ay paglingkuran ng lubos. Kung ikaw po ay taga-Taytay, may gawain po ang Message of the Gospel Church sa number 72, Rosario Street, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Kung ikaw ay taga-Anguno, may gawain po ang Message of the Gospel Church sa Sitio Pinagpala, Barangay Kalayaan, Anguno, Rizal. Ang MGC po natin sa Anguno ay nasa likod lamang ng Tahuna Building, malapit sa Baytown. Ang gawain yan ay alas 9 ng umaga ang gawain. At ako po ay excited na kayo makadaupang palad. Pinagpala ka ng Panginoon. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Patuloy kang ililigtas ng Diyos at may kapatawaran ka sa iyong mga kasalanan sa Diyos. Ibig ng Diyos, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Ibig ng Diyos, makasama ka sa magpawalang hanggang buhay. Sa Diyos, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen.